Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Bago tayo doon sa main topic natin, meron tayong siningit sa atin no, na pag-uusapan. Ito daw, kasi may nasabi daw ako before doon kay Ma'am Yana, yung Yana Motovlog na hindi pwedeng kasuhan ng Data Privacy Act yung si Yana. Kasi yung pagvi-video niya ay nasa public na lugar, walang expectations of privacy. 'Di ba? Kasi marami nagsasabi kakasuhan daw si Yana Motovlog ng data privacy, bla bla. Hindi pwede kasi nga nasa public nangyari yung pagvi-video. Walang expectations ng privacy. Meron na akong kinausap na legal, 'di ba? Pinarinig ko na sa inyo. Tapos meron pa tayong mga lawyers na video na nagpapaliwanag tungkol diyan. Now, meron kasing issue na naman. Siguro nadaanan nyo to, no? Yung PCX na motor na hinuli ng HPG. Diba? Ito yung video na yun. Play natin, ha? Para malaman nyo. Naku, wala dyan meron. So, ito yan. Motor siya. Yung hinarang siya. Natakot siya eh. May HPG pala eh. So, nahuli siya, no? Balik ka na lahat to. So, yun yung video. Naku, wala dyan. Ngayon, nag-post ito si Sir, anong name nito ni Sir? Si Sir Mike M. Productions. Na, nung una, akala ko, ang sinasabi niya, baka daw mag-file ng data privacy daw yung, basta yung rider ang unang pagkakaakala ko. Pero ang sinabi niya kasi dito, ito na, may nasabi ba ako na yung rider ang magkakaso ng Data Privacy Act? Panoorin nyo uli ang video. Sinabihan pala siya ng HPG na wag i-post yung video pero pinost pa rin. Kaso palpak yung blurred ng muka ng HPG. So pasok sa defamatory content or cyber defamation. 'Di ba? Ang labo nito, men. Paano maging defamatory content yon? Pinost lang naman yung video na wala namang caption na pwede magiging defamatory content yon sa pagkakaintindi ko, 'di ba? Debatable naman itong sasabihin ko kahit dahil hindi naman ako lawyer. Pero ayon dun sa nakausap ko, dun sa sa case ni Yana Motovlog before na content natin. Pag when you say defamatory content kasi, dapat man lang do sa video nilagay mo yung caption na, kita nyo, ang bobobo nitong HPG manghuli. Yun, pwede. Kasi sinisiraan mo, may defamation sa part ng HPG yun eh. Pwede yun. Tinan mo, mga pulpul itong HPG. Pero wala namang ganun eh. Video lang naman na pinost na ganun na nanghuli sila. Ang katwiran kasi ni Sir dito daw, ni Sir Mike M. Production, sinabihan na ng HPG na wag i-post pero pinost pa rin. Kahit na sinabi, hindi naman batas ang bibig ng mga yan eh. Siyempre, ayaw lang nila na may masilip siguro. Kahit din naman sa NAIA terminal, pagkakapkap sila, bawal daw mag-video. Pero kung tutuusin, pwede yun eh. Tandaan nyo, pagka lalo na kung ikaw yung katransaksyon, or may pangyayari, 'di ba? Pero ibang-iba naman yung, let's say halimbawa, may nakita kang sexing babae, binivideohan mo. Ano yun eh, pasok yun sa Safe Spaces Act eh. I-research yun na lang kung ano yung Safe Spaces Act. Yun yung parang kasama dun yung anti-catcalling tsaka stalking. Magkaiba naman yun. Ibang-iba yun dun sa may event na nangyayari tapos binibidyohan mo katulad nito. Pag ang pangyayari kasi ay nasa walang expectations of privacy. Let's say nasa public na lugar. Pag na-videohan ka, walang kaso doon. Ito, pinipilit ni Sir Mike M. Productions na sinabihan daw kasi na HPG na pinost pa rin daw. Well, tingnan natin kung magkakaso yung HPG.
'Di ba? Eh no, dami siyang inano dito kasi data privacy. Paano ka magkakaroon ng privacy sa lugar na ano, na walang expectations of privacy? Common sense na lang ang gagamitin mo doon eh. 'Di ba? Tapos may defamatory content daw. Hindi naman defamatory yung content. 'Di ba? May paninira ba doon sa content? Binidiwan lang naman eh. Sabi gano'n eh, the statement must be of nature that would tend to expose the person. Ay, hindi nyo pala nakita, sorry. Ito ang nakalagay doon sa defamatory content. The statement must be of a nature that would tend to expose the person to public hatred, contempt, ridicule, or cause them to be shunned or avoided. Wala namang statement doon na na defamatory eh. Sometimes no, pag hindi natin alam yung sinasabi natin, nakakahiya din. 'Di ba? Tapos dito meron nagsalita dito sa kanya na parang tinanggap niya na rin dito sa bandang huli. Sabing ganun dito na nag-comment sa kanya. Walang bearing yung cyber defamation or cyber kineme na yan kung public place talaga, 'di ba? Ito na yung matagal natin sinasabi. So okay lang pala mabully online ang mga HPG. I think depende yan sa sitwasyon, lalo na sa video expose yung mukha ng HPG. Yung pambubuli kasi na yun eh, ang liable na doon yung nambully mismo. Parang ganito yan ako nag-post ako ng video dito, kumakanta ako pakinggan nyo ako, bahay kubo. Kumakanta ako ngayon. Some of you magagalit sa akin, ang pangit ng boses mo, parang parang lata na pinipit-pit, 'di ba? 'Yon, yung pambubuli noon, ibang ang fault noon, nandoon na sa nambubuli, hindi doon sa pinost kong video. 'Di ba? Hindi kasi hindi na lang iba na lang let's say kaibigan ko si Juan. Si Juan, binidyohan ko na kumakanta. Yun ang comment nyo, pangit. So, ibig mo sabihin, ako yung may kasalanan kung bakit siya nabully? Wala naman akong sinasabi dun sa caption ko. Pinost ko lang yung niya. Binuli siya ng mga tao. Parang parang, ewan ko kay Sir Mike M. Production kung ano ba talaga yung nasa isip nito. Ayan nakalagay nga dito public servant sila. From the word itself siguro, kaya ayaw nila i-upload and kaya sila nababash dahil yung way nila ng paghuli, which is pangit man tingnan, ganun talaga. I hope umabot sa court yan or sa prosec man lang para mas maliwanagan tayong lahat at someone working in court, yan pong opinion ko. 'Di ba? Siguro sa fiscal ito nag-aaral. Feeling ko ibabasura din ng fiscal yan Yung pag-file kasi ng kaso, karapatan nating lahat yon. Kahit walang merito, pwede mo namang i-file yan Let's say, halimbawa, ako, nabastusan ako sa sagot mo sa akin. Feeling ko, kakasuhan kita. Pwede ko naman gawin yun Kaya lang, magkakatalo na lang yon sa mata ng piskal. Kung makikitaan ba na merito yung pagkaso mo. Pwede kasing sa point of view ko lang na mali. Pagdating sa batas, hindi pala. Sa fiscal pa lang, hindi na papapasukin, bababasura na kasi walang merito. Parang yung nangyari kay Rudy Baldwin. May kinasuhan siya na kaibigan ko, yung may page na mga peking vision ni Rudy Baldwin. Kinasuhan niya ng ng cyber libel Kasi sinasabi nun, peke yung hula ni Rudy Baldwin. Now, final ngayon ni Rudy Baldwin sa piskal yung kaso. Pagdating sa piskal, binasura ng piskal. 'Di ba? Pero yung attorney ni Rudy Baldwin, feeling niya may merito. Pagdating sa piskal, binasura yung kaso. Kasi unang-una, paano naging paninira na sinabing peke yung panghuhula? Hindi niya naman mapoprove na totoo yung hula niya Wala namang specifics dun sa hula niya 'Di ba? Tsaka nagko-conflict yun sa Article 318. Bawal ang panghuhula ayon sa batas Kaya mababasura talaga yun. Nasa interpretasyon kasi yun ng
Now, if ever man na makalusot sa fiscal yon pag nag-file yung HPG ng sinasabi niyang Data Privacy Act, judge naman ang magsasabi nun kung totoo talaga na may nalabag na privacy. Pero sa mga nakausap ko, yung panahon ni Yana Motovlog, hindi siya pasok eh. Makinig tayo kay Shell Joke no. Pag nakuhanan kasi sa public yung video, walang merito yun eh. Tamo. Araw mga kakampi, Attorney Chel Diokno po. May tanong sa ating Free Legal Help Desk. Ang tanong ko po ay meron po bang batas na nagbabawal sa pag-video ng isang private individual or public servant kung kami ay nag-argue? Halimbawa dahil sa traffic problem. Kung meron po, sino po ang dapat i-video at sino ang hindi dapat i-video? Ganda ng tanong ninyo. Alam nyo, ngayon napakadali naman mag-recording sa cellphone natin. Mismong sagot na attorney. Siyempre, minsan hindi na natin inisip, basta record na lang tayo ng record. Kailangan malaman ninyo record ng mga video. Unang-una, meron tayong anti-wiretapping law. At ang nakasaad dito ay hindi pwedeng mag-recording ng isang private communication or private conversation na walang consent o pahintulot ng lahat ng andun sa recording na Pag private communication ha. yun. So kung may kausap kayo, private conversation yan, dapat may consent siya bago kayo mag-record. Pero iba naman ang sitwasyon kung kayo ito ay public conversation or public communication. May isang kaso na umabot sa Korte Suprema. Ang nangyari ganito. May isang journalist, medyo nagkaalitan siya sa isang pulis. Pinag-iinitan siya ng pulis sa loob ng isang police station. Ni-record ng kasamahan niya at ginamit na ebidensya sa isang kaso. Ang tanong ay, pwede bang gamitin yun na evidence, yung recording na yun, at wala naman pahintulot ng pulis? Ang sabi ng Supreme Court, yan ay isang public communication o public conversation at pwedeng gamitin yon kahit walang consent ang police. So dun sa inyong tanong, let's say meron traffic stop, sa public place naman kayo, kausap nyo yung police, pwede bang i-record yon? Sa tingin ko, pwede dahil yan ay public communication o public conversation naman yan at kahit walang pahintulot ang police, you should be able to record that conversation. Mga kakampi, Kasi ano mo yun safety mo din yun Or safety yun nung hinuhuli. Para na, pag nagkaroon ng argument, pwede nyo tingnan, mali ba talaga yung pagkakahuli or ano. 'Di ba? Yun ang pagbabasihan ng magiging argument. Kaya hindi yun. Hindi bawal yun. Kung ito yung pero depende pa rin yan sa galing nung lawyer nung magkakaso. Baka may mga elemento doon na nasilip niya na hindi pasok yan dahil ganyan, 'di ba? Pero in general, pagka walang expectations of privacy yung lugar at na-record ka na nakikipag-away or may event na katulad nun, hindi hindi siya pasok sa Data Privacy Act. 'Di ba? Kaya depende pa rin yun sa sa galing nung lawyer. Anyway, okay na tayo. Next issue. 'Di ba? Next issue. So ito, may nagtag sa akin Ito, yung 34 missing na sabongero na naalala nyo to? Matagal na ito Feeling ko 3 years na ba o 4 years? Kasi nadaanan ko ito kay Jay Costura, pinapahula sa kanya kung saan napunta yung mga sabongero. Sabing ganun dito ni Sir Clarence Anthony, "Hey what, Bungo TV, waiting for your opinions." So tinag ako dito dun sa missing sabongero na yan. Kung ako ang tatanungin, nakalagay kasi dito the 34 cockfight enthusiasts who have been missing for 4 years na pala, are dead and were buried in Taal Lake in Batangas according to one of the suspects who wants to be state witness. Kung tatanungin, common sense na lang kasi ang gagamitin mo
na masakit man ano, pero deads na itong mga to eh. 4 years nang nawawala eh. Ano yun? Aasa pa ba tayong buhay yan? Na, anong tawag dito? Syempre, kung buhay yan, pakakainin pa yan ng kidnapper ng 4 na taon. Di ba? I don't think na gagawin nila yon. Eh, ano na yan? Wala na yan. So, nakalagay dito, inano daw sa Taal Lake. Paanong buried? Di ba buried binaon? Baka sa pampang ng Taal Lake? Nilibing? Or kung sa tubig naman, dapat ang term na ginamit, dumped eh. Tinapon sa Taal Lake. Anyway, unti-unti na nagkakaroon ng kalinawan, ano. Meron mga videos dito ako nakalkal na news dyan. Kasi may lumutang nga naman daw na ano, na suspect regarding dyan sa ano. Panoorin natin. At kung paano, ba't ba sila kinidnap in the first place? Ano ba yung reason? Pakinggan natin to si Sir Emil Sumangil. Posibleng magkaroon ng breakthrough sa kaso ng mga missing sa Bungero na 4 na taon nang nawawala. Tagal ano? Sinabi kasi ng isang suspect sa GMA Integrated News na handa umano niyang isiwalat sa korte. Pinahula kay Jay Costura to eh. Nadaanan ko yata ito dati. Eh, don't know, ano ba sinabi? Sige nga, minsan balikan ko kung ano yung mga pinagsasabi ni Jay Costura. Parang alam ko pinahula kay Jay Costura to. Ang lahat ng kanyang nalalaman kaugnay ng kaso. Narito ang aking eksklusibong panayam sa kanya. Babalik po sila sa atin. 4 na taon na ang lumipas pero wala pa ring linaw sa sinapit o kinaroroonan ng 34 na subungerong nawawala. Grabe yung pahirap niyan sa pamilya, no? Yung araw-araw hoping ka, lalo na yung mga first month or first week na nawawala yung mahal mo sa buhay. Siyempre hoping ka. Then dumating na yung taon, yung ano, na wala pa rin kasagutan. Sobrang torture niyan. Mas maganda na nga lang na nalaman mo na sagasaan na lang eh, 'di ba? At least yun alam mo na may closure ka eh, pero ito, grabing pahirap ito. Tapos mag-derby sa Maynila at sa Santa Cruz, Laguna. Ngayon, nagsalita sa GMA Integrated News ang isa sa mga kinasuhan kaugnay ng mga missing sa Bungero. Pero hiniling sa aming wag muna siyang pangalanan. Sabi niya, gusto na niyang ituwid ang mga pagkakamali sa gitna ng kaliwat kanan daw ang banta sa kanyang buhay. Sasabihin na raw niya sa korte ang lahat ng kanyang nalalaman sa kaso. Hindi na kaya ng konsensya ko sa mga magulang na nawalan. Pangalawa, buhay ko na yung pinag-interesan. Buong pamilya ko gusto pang patayin. Pero ilan munang pagtutuwid ang ipinarating niya. Hindi anya siya ang isa sa 2 lalaki sa isang cellphone video gaya ng inihayag ng pulisya na kasama ng Yan. isang nakaposas na lalaki na ine-escortan palabas ng isang sabungan sa Santa Cruz, Laguna. Hindi ako yun. Yung 2 na yung kilalang kilala ko yun. Driver So kung may posas, mga pulis ba yung ano? sa farm yun. At security. Alias Toto at saka alias Dudong. Yung Toto, may tato sa paa yun. Ang nakaposas na lalaki, kinilala ng pulisya na si Michael Bautista, isa sa mga nawawalang sa Bungero. Alam ko, binitbit niya at may taong kukuha doon. Inabot niya lang yun sa taong kukuha. Ano po ang sala nito? Bakit ito inilabas ng kulungan, ng sabungan nito? Gumagawa ng kalukuhan yan doon sa loob ng sabungan. So yung mga hinuhuli, mga ano, mandaraya? Ano ibig sabihin mo nun? Tsupi ang ginagawa, illegal na gawain sa sabungan. Yun ang kasalanan nila. Ang panyonyope ay isang uri ng pandaraya sa sabong sa pamamagitan ng paggalaw sa tari ng manok para matalo ito. Una nang itinanggi ng pamilya ni Michael Bautista ang paratang na ito. So ang mga inaano nila, yung mga mandaraya sa sabong, kasi nga naman, sometimes 100,000 yung nakasalalay dyan eh. Or minsan milyones pa, di ba? Kaya pag may mandaraya talaga doon, gigil na gigil yung mga di ba, men? So kaya pala sila nawala ay dahil doon. Dahil sila ay nandaraya. Samantala, ang ilan sa pamilya ng mga nawawalang sa Bungero, tinanggap ito bilang magandang development sa kaso.
pagod na po ako. Matanda na po ako. 76 na ako. Kawawa naman si nanay, no? Ito man lang po ay may bigay niyong tulong bago man lang po ako mawala. Makita ko na yung anak ko, buhay man o patay na. Gara na, kung nasaan ka man ngayon. Ito na anak, ang tagal na akong nagtiis, naghirap. Sobrang sakit yung nararamdaman ko. Talagang may Diyos. Ito na. Dahil sa Kanya na lang namin inasayan na Diyos ko, kayo na po ang bahala. Sa lahat Ang hirap niya na, no? Hindi mo alam. Then, may aabangan kang balita. Alam mo yung feeling ng, ganyan na feeling ko after ko mag-board exam eh. Yung nag-aabang ka na, pasado ba ako? Or, yung ganon. Ay, hindi. Yung board exam okay lang eh. Yung gagraduate ka. Kasi meron kaming exam. Pre-board yata yun sa Fatima dati. Nakalimutan ko na eh. Doon mo malalaman kung mamarcha ka o hindi. Mas mas kabado ako doon kumpara doon sa board exam. Doon sa board exam pwede ko sabihin, hindi, uulit na lang ako. Pero doon sa, kasi, graduation kasi nakasalalay doon. Alam niyo yung feeling na gano'n na, makakagraduate ba ako o hindi. Yung feeling na gano'n, 4 na taon ka naghihintay na gano'n. Yun kasi ang mahirap doon eh. Hindi ka makatulog, hindi ka kung ano ba yung mangyayari. Lalo na ngayon, may lumutang hindi nila may expect ba sasabihin, patay na ba yung kamag-anak namin. Kahit alam ko na minsan nagigets na nila na napatay na kasi nga 4 years eh. 'Di ba? Katulad ng sinabi ko kanina, common sense din lang naman ang pagbabatayan natin, 4 years. Patay na talaga 'yon. Pero itong mga kasi na to, itong mga kamag-anak kasi nang nawawala na sa bungero na to, kahit pa paano, hoping pa rin kasi itong mga to eh. Hoping pa rin ito na buhay pa rin. Kumbaga may pag-asa pa rin sa kanila. At yun ang nakakaawa sa kanila. 'Di ba? Abay, siguro kung ako din naman ang nasa kalagayan yan, magiging positive din ako na malay mo buhay pa nga naman. Hindi ko pa naman alam talaga yung nangyari. 'Di ba? Pero sa ating yung mga nakikinig lang, na syempre magpapaka-realistic tayo na patay na yan. 'Di ba? lahat ng hirap ng kalooban namin. Siguro po mabibigyan na po kami ng hustisya. Malalaman na namin kung ano nangyari sa mga kamag-anak namin. Ayon kay alias Toto, nag-request na siya sa gobyerno ng security. Patapos na rin anya ang affidavit na naglalaman ng lahat ng alam niya sa pagkawala ng mga sabungero. Ako ang susi ng lahat. Pag ako nawala, tanggal ang kanilang problema. Sa tingin ko, kahit bayaran ako ng pera, papatayin din ako. Kahit nabigyan ka ng pera, papatayin ka rin. Useless din. Eh di sabihin mo na lahat ng totoo. Patuloy namin kinukunan ng panig ang PNP, Medyo feeling niya dead man na rin siya, no? DOJ at NBI. Delikado yan eh, kasi malay mo may kasabot din pulis yan, you know? Then ito naman yung yung last balita. As of this recording, no? Ewan ko kung may pa to, may susunod pa. Ito naman, dito medyo nabwisit ako sa reporter. Panoorin natin ha. Ang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Malagim na balita ang hatid ng mga lumutang o nang lumutang ng whistleblower sa pamilya ng mga missing sabungero. Ayon kay alias Totoy, ang akusado sa kaso na gusto ng tumestigo ngayon, patay na ang kanilang mga kaanak, kamag-anak. Ikinuwento niya rin kung saan dinala at kung paano pinatay ang mga nawawala. Narito ang aking eksklusibong panayam sa kanya. Si Emil sumangil na naman na may kagagawan eh, no? Sa loob ng halos 4 na taon ngayon, mula nang mawala ang mga sabungerong nagderby sa Maynila at sa Santa Cruz, Laguna, ang paulit-ulit na tanong ng mga kaanak, nasaan at buhay pa ba ang kanilang mga mahal sa buhay? Sinagot ito ni alias Totoy, ang isa sa 6 na kinasuhan kaugnay ng mga missing sabungero. Lumutang siya at gusto raw makipagtulungan sa investigasyon dahil sa bantang inaabot niya at kanyang pamilya. Nakausap ni alias Totoy kamakailan ang ilan sa mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Mga nanay, kamag-anak, handa po akong makipagtulungan sa inyo. Dapat hindi ginagawa ni Emil sumangil to eh.
Yung ganyan. Ang dapat mag-i-inform sa kamag-anak yung authority, hindi reporter. Hindi gagawa ng ganyan ang reporter na ano. Kasi may art yung pag-break ng news na ganyan eh. Itong reporter na to minsan ito rin yung reporter na ano eh, na yung alam mo yung Marawi na gera dati. Siya din yung naglabas nun eh, yung kasi may nag-leak na video sa video ng mga sundalo na binubugbog nila yung ano, yung Maute na prisoner. Kasi syempre hindi mo masisi yung mga sundalo, 'di ba? Ang daming namatay sa ano nila, sa hanay nila. So meron silang prisoner of war na Maute. Pinagbubugbog ng sundalo 'yon. Binidyohan niya or pinasa yata sa kanyang video. Pinablish niya sa ano, sa news. Nagalit yung mga general kasi syempre pag napanood ng mga ano 'yon, lalong liliyab ang damdamin ng mga kakampi nun. Pag napanood, hindi rin nag-iisip minsan ang media katulad nito, no? Bigla na lang siyang magagaganyan. 'Di ba? Tingnan niyo yung magiging resulta. Para makamit ang inyong hostesya. Ito ang isa sa mga tinanong sa kanya. May tatanong ko lang po sana, sir, yung kung buhay pa ba sila o mga patay na? Wala pa akong may sagot niyan. Pang akin lang na maibigay ko lang ang hostesya ng inyong pamilya. Pero kung akong tatanungin sa ngayon, mukhang malabo na buhay pa sila. Pero alam niyo po kung saan po sila dinala? Kahit mga buto naman lang po, makuha po yung anak ko. Maawa naman po. Sa ngayon na hindi na natin makita yung buto. Pero alam ko kung sino ang natalikod nito. Naku, Diyos ko. Okay. Ano mo ginawa ni Emil Sumangil para lang may mai-report. Gago din talaga tong reporter na to eh. 'Di ba? Hindi niya naiintindihan yung ganyang mga pagsabi-sabi ng ganyan, mga authority ang may gawain yan eh. Tapos bibidyohan niya pa habang umiiyak yung ano. Ewan ko ba dito sa media natin kung ewan? Bagay na dumurog sa puso ng pamilya ng mga nawawala. Congratulations, Emil Sumangil. Exclusive, di ba? Ewan ko kung anong mentality meron tong tao. Maririnig mo. Paano pag na inatake sa puso yan? Ipapagamot ng GMA yan? Nasaan yung anak ko? Masasabi mo lang, di ba? Handa ka na, di ba? Dahil sa impormasyong yan, ang mga Kasasabi daw ni nanay handa na siya. Pero hindi mo pa rin masisisi yun eh. Siyempre, ang sakit nun. anak ng mga nawawala muling nabuhayan ng loob para mabigyang linaw ang kaso. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, ikinuwento niya ang ilang detalye sa sinapit ng mga nawawalang sabungero. Paano mabubuhay yan? Nakabaon na yan doon sa talik. Lahat yan. Kung hukain yun, mga buto-buto na lang. Siguro sa lupa, no? Sa gilid siguro ng Taal Lake, Nilibing. Paano natin makilala na sila yun? At hindi lang ang missing sabungero tinatapon doon. Pati mga drug lord. Masaklap man daw, kailangan niya itong ilahad ngayon. Killing me suple. Ang killing me suple, yung tie wire. Pinipihit sa leeg. Ang mga nahuhuli raw nilang ng daraya sa sabungan, kanya munang iipunin at kakausapin. Pagkatapos, saka raw niya ito ipapasa sa isa pang grupo ng mga tao na hindi na muna niya kinilala kung sino. Bahala na kayo dyan. Sila na mismo. Ang ginagawa nila, tinatalian na ng yung plastic na pantali, kinakarga na sa van. Hindi lang daw Grabe, no? 34 Dahil sa pera, no?
Ganyan kademonyo na yung ano sabong no? Pat na sabongero ang namatay rito. Abot daw sa mahigit 100 ang tinrabaho ayon kay alias Totoy. Nagtaka ako, bakit ang bilis? Halimbawa, 8, ang bilis. Sabi ko, baka naman pinakawalan yan. Yari tayo dito kay Bus. Sabi ko sa kanila, hindi, may video kami. Sinindan ako ng video. Doon nakikita ko kung paano. Ilan lang daw ang detalyeng ito sa nakalagay sa kanyang affidavit na isusumiti niya sa mga otoridad sa lalong madaling panahon. Kasama sa ibubunyag daw niya ang mga taong nag-utos sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Kaya minsan, wala akong respeto dito kay Emil Sumangil na to Ano pa ba natin yan? Yung sa video ng Maute. Prisoner. Doon din ako nabuisit sa kanya nun Yung ni Emil Sumangil. Siya din na sa kakahabol ng exclusive Wala, hindi ko na makita. Anyway, so yan lang po muna mapag-usapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye. Ayaw mamatay.